nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Unti-unting bumagal ang pagbuhos ng ulan. Ang malalakas na patak na kanina'y tila sumasabay sa kaguluhan ng kanilang mga puso ay naging mahina na lamang. Napakabigat ng katahimikang pumalit. Nakatitig lamang si Lance kina Bambi at Dylan. Samantala, napalingon na din si Dylan sa direksyong pinagmamasdan ni Bambi. Nang magtagpo ang mga mata ng magkapatid, napansin niya ang ekspresyon ni Lance. Walang galit sa muka, ngunit wala ring bakas ng ngiti. Kalkulado at blanco. At iyon ay nagpaseryoso kay Dylan. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang humakbang si Lance. Hindi siya tumingin kay Dylan. Dire-diretso siyang lumapit kay Bambi at marahang hinawakan ang pulso nito. Boss, mahina ngunit matatag at pilit na kumakapit ang boses ni Lance. Let's go. Bahagyang nanlaki ang mata ni Bambi. Ano ba, Lance? Inis niyang bulalas habang pilit na binabawi ang kamay. Bitawan mo nga ako. Bago pa man tuluyang makakala si Bambi sa pagkakahawak, mabilis ding humakbang si Dylan. Marahan ngunit mariin din nitong hinawakan ang kabilang kamay ni Bambi. Sa kamalamig na itinuwid ang tingin sa kanyang bunsong kapatid. That's enough, Lance. Kalmado ang tono ni Dylan ngunit may talim ang bawat salita. He already told you to let him go. Respect his decision. Hindi natinag si Lance. Nanatili siyang nakatutok kay Bambi. Ang mga daliri ay ayaw bumitaw. You better go, kuya. May hinahon pa rin ang kanyang tinig, ngunit may kakaibang bigat at pait na bumabalot. Bambi and I still have something to talk about. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nilang tatlo. Tumigil na ang ulan. Pare-pareho silang basang-basa. Halos wala pang tao sa paligid. Ang iilang sumilong ay hindi pa lumalabas at tanging iilang sasakyan na lamang ang dumaraan sa kalsada. Para bang ang buong mundo ay kusa munang tumigil upang panoorin lamang silang tatlo. Tumigil na nga kayong dalawa, mariing saway ni Bambi. Ang boses ay may halong pagod at inis habang marahas na hinihila ang dalawang kamay. Bitawan niyo na nga ako, gusto ko mapag-isa. Buong lakas siyang kumala sa pagkakahawak ng magkapatid. Huminga siya ng malalim at salit-salitang tiningnan ng dalawa. Uulitin ko, hindi ako sasama sa inyong dalawa. Pagkasabi niyon, buong tapang siyang tumalikod at mabilis nagsimulang maglakad palayo sa kanila. Boss, akmang hahakbang at susunod si Lance, ngunit bago pa man siya makagalaw ng tuluyan, isang mabilis at matatag na kamay ang dumapo sa kanyang balikat upang pigilan siya. Si Dylan iyon. Huwag mo na siyang sundan, Lance. Mahinahon ngunit may otoridad ang boses nito. Bambi needs space from us. Dahan-dahang lumingon si Lance. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang mga segundo at sa mga sumunod na iglap, nang walang anumang pasabi, buong lakas na sumabog ang kamao ni Lance at diretsyong tumama sa pisngi ni Dylan. Napapihit ang ulo ni Dylan sa lakas ng biglang suntok. Napaatras siya ng dalawang hakbang habang ang puwersa ng tama ay nagpatalsik ng ilang patak ng ulan mula sa kanyang buhok. Sa di kalayuan, napatigil si Bambi sa kanyang paglalakad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang lumingon siya. Lance! Malakas niyang sigaw. Hindi pa man tuluyang nakakabawi si Dylan mula sa unang suntok. Muli na namang sumugod si Lance. Isa na namang kamao ang mabilis na pinakawalan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis nang naiangat ni Dylan ang kanyang braso upang salagin ang paparating na suntok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na. Lance, tama na! Mariin niyang sigaw. Hindi na sumagot si Lance, para bang nabingi na siya sa sarili niyang galit dahil sa selos na nakitang paghalik nito kay Bambi. Wala na siyang naririnig kundi ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Sugod lang siya ng sugod sa kapatid.
Ito ang unang pagkakataon na nawala ng kontrol sa sariling emosyon si Lance. Lance, kontrolin mo ang sarili mo, banta ni Dylan habang pilit niyang itinutulak ito. Sa halip na umatras, lalo lamang bumigat at bumilis ang paghinga ni Lance. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay namumula na. Lumaban ka kuya. Muli niyang pinakawalan isang malakas na suntok na walang kahirap-hirap na tumama sa panga ni Dylan. Napaatras ulit ang nakakatandang kapatid. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin kay Lance. Ang panga ay may maliit ng bakas ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang labi. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Tama na Lance. Halos pabulong ngunit may diing sabi ni Dylan. Subalit muli na namang sumugod si Lance na parang leon. Mabilis na kumilos ang kamao ni Dylan, direktang tumama sa kaliwang pisngi ng kanyang kapatid. Napaling ang ulo ni Lance sa lakas ng puwersa. Ilang segundo siyang natigilan, nalasahan ang dugo sa sariling bibig. Ngunit imbis na huminto, lalong nag-alab at dumilim ang mga mata nito. Muli siyang sumugod. At sa mga sumunod na mga sandali, nagpalitan na ng suntok ang magkapatid. Sunod-sunod, mabibigat, walang gustong umurong o magpakita ng kahinaan. Ang bawat tama ay sinasabayan ng mararahas na tulakan at pagpunit sa kwelyo ng isa't isa. Minsan ay napapasandal sila sa mga maliliit na pader at minsan na may muntik ng madula sa basang sementong iniwan ng ulan. Lance, Dylan, tama na! Halos maiyak na sigaw ni Bambi. Lumapit ito at nahawakan ang balikat ni Lance. Ngunit isang marahas na pag-igkas lamang ng balikat ang naging tugon ni Lance. Pilit siyang itinulak palayo. Napaatras si Bambi, natalisod sa sariling mga paa. Agad siyang bumangon at sinigawan naman si Dylan. Dylan, huwag na, please tama na. Ngunit wala na ring nakikinig sa kanila. Sa tindi ng galit, muli na namang nagbangga ng magkapatid. Sa sobrang lapit ng sitwasyon, napilitan si Bambi na pumagitna upang awatin sila ng direkta. Enough! Ngunit bago pa man niya tuluyang maiharang ang kanyang sarili sa gitna nila, isang ligaw na kamao ang sumugod. Muntik na siyang tamaan ng pabuelong suntok ni Lance. Napaatras si Bambi sa matinding gulat at tuluyan nang nanginig ang kanyang mga tuhod sa takot at pangambang baka may masaktan ng malubha. Sa kabilang banda, unti-unti nang dumadami ang mga taong napapahinto na aakit sa kaguluhan. May ilan ang naglabas ng kanilang mga cellphone mula sa bulsa. May nagsimula ng mag-video habang iba ay nagbubulungan at nagtuturo. Walang sinumang nangangahas na lumapit upang mamagitan. Pareho ng may pasa at galos ang muka. Pareho ng hinihingal ng malalim. Ngunit walang balak sumuko ang dalawa. Boss, huwag kang pumagitna, baka matamaan ka. Let me settle this once and for all with my big brother, sabi ni Lance na di pa humuhupa ang galit. Nilagpasan ni Lance si Bambi para hindi na ito mapagitna. At sa mismong sandaling iyon, muli na namang susugod si Lance para sa isang malaking suntok. Pero maya-maya ay may matinis na tunog ng preno ng isang mamahaling sasakyan na biglang huminto sa tabi ng kalsada. Napalingon ang mga tao. Kasunod nito, mabilis na bumukas ang pinto ng kotse. Isang pares ng mamahaling sapatos ang dahan-dahang tumapak sa basang semento. Sinundan ng mabibigat, mabilis at may otoridad ng mga yabag. Hindi pa man nakalingon ng tuluyan sina Lance at Dylan upang tingnan kung sino ang dumating. Enough! Isang malalim, malamig at nag-uutos na boses ang narinig ng lahat. Dito na tuluyang napatigil ang dalawang magkapatid. Nang makita ng dalawa ang taong nagpatigil sa kanila, tila sa isang iglap ay parang bula na nawala ang lahat ng angas at galit na ipinakita nila kanina. Ang lumabas sa mamahaling sasakyan ay walang iba kundi si Chairman Alejandro King, ang haligi at kinakatakutang ama ni Lance at Dylan. Napadaan lamang ito sakay ng kanyang kotse nang mamataan ang kaguluhan sa gilid ng kalsada. Ngunit nang makilala ang dalawang nagsusuntukan, agad nitong ipinahinto ang sasakyan. Napatitig si Bambi sa matandang King. Nakita na ni Bambi ito ng ilang beses sa mga events at alam niya na sapat na ang mabigat nitong presensya upang maramdaman niya na ang lalaking ito ay sanay na sinusunod ng lahat at walang tinatanggihan.
Hindi rin ito nagmamadali sa pagbaba, ngunit ang malamig nitong ekspresyon at matalim na mga mata ay sapat upang magunahang manginig ang mga tuhod ng sinumang makatapat nito. Napatingin din si Bambi kina Lance at Dylan. Sila ay kapwang nakayuko, ang mga balikat ay nakababa at tila naging mga maamong tuta sa harap ng kanilang ama. Kayong dalawa, get inside the car. Mahinaw ng boses ni Alejandro, ngunit napakalamig at walang pahid na kahit katiting na pasensya. Nagkatinginan sina Lance at Dylan, pagkatapos ay halos sabay silang napalingon kay Bambi. Hindi yun nakaligtas sa matalas na paningin ng chairman. Dahan-dahang ibinaling ni Alejandro ang kanyang madilim na tingin kay Bambi. Nanigas ang buong katawan ni Bambi. Pakiramdam niya ay tila hinuhusgahan at binabalitan siya ng buhay ng pares ng mga matang iyon. Hindi niya mawari kung galit ba ang nakikita niya o isang malalim at mapanganib na pagkadismaya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ayaw na ayaw niya muling salubungin ang nakakapasong titig ng matandang king. I said, get inside the car. Mas malamig, mas maidiin at mas mapanganib ang ikalawang utos. Napabuntong hininga si Dylan ng malalim bago tahimik na naglakad patungo sa sasakyan. Si Lance naman ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang napayuko, ngunit bago tuluyang sumunod sa ama, muli niyang nilingon si Bambi. Punong-puno ng pag-aalala at matinding pagsisisi ang kanyang mga mata. Para bang gusto niyang sumuway sa ama, makipag-usap pa kay Bambi at humingi ng tawad. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi ang yumuko ulit at tahimik na sumunod sa loob ng kotse. Nang makasakay na ang magkapatid, sa dahan-dahang humarap si chairman sa maliit na grupo ng mga taong nakapaligid at osesero. Ang ilan ay nagkunwaring abala, ang iba na may hindi na makatingin ng diretsyo sa direksyon ng chairman. For those who took the videos, bahagyang tumigil ang matanda, sapat para lumikha ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Delete them, otherwise we'll see each other in court. Hindi niya kailangang magtaas ng boses o manakot ng husto. Sapat ng isang linyang iyon upang agad nilang buksan ang gallery at nanginginig na pinagbubura ang bawat kuha. Walang sino man sa kanila ang gustong sumubok kung totoo ang sinabi ng matandang king. Muling ibinaling ni Alejandro ang kanyang huling tingin kay Bambi. Tahimik, malamig, mapanuri. Walang kahit isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sapat ang ilang segundong pagtitig na iyon upang lalong kapahan at manginig si Bambi. Pagkatapos ay tumalikod na ang matanda at tahimik na sumakay sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang umandar ang sasakyan, tuluyang lumayo at iniwan si Bambi. Napapaisip si Bambi na ang mga tulad ni Lance at Dylan na may sarili ring kapangyarihan ay tikom ang mga bibig at walang nagawa kung kaharap nila ang kanilang ama. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng iyon sa pagitan ng tatlo, sinubukan na lamang ni Bambi na iwaksi sa isip ang lahat na nangyari. Ibinaon niya sa sarili sa tambak na trabaho at pilit na gawing abala ang bawat oras upang hindi na muling balikan ang kaguluhan ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo at nakaraang mga buwan. Pagsapit ng Sabado, maaga pa lamang, sina Lolo Ben at Lola Nora ay kapwa-abala sa pag-aayos ng kanilang maliit na garden sa harapan ng bahay. Si Sonia naman ay nasa loob pa. Hindi pa nagsisimulang maghanda ng kanilang agahan. Ang payapang umaga ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng dalawang sasakyang huminto ng sabay sa labas ng kanilang gate. Napatingin sina Lolo Ben at Lola Nora. Lalo silang nagulat nang makita ang dalawang binata na sabay na bumaba mula sa magkahiwalay na sasakyan. Pareho silang may dalang mga paper bag ng pagkain at pareho ring may hawak ng malalaking bouquet ng bulaklak. Ngunit ang mas ikinagulat ng dalawang matanda ay ang itsura ng dalawang bisita. Ang kanilang mga muka ay hindi pa tuluyang naghihilom, may mga malalalim na pasa at bakas ng galos mula sa nangyaring suntukan ilang araw na ang nakalipas. Nagkatinginan ng magkapatid nang makita ang isa't isa roon. Pareho silang tila nagulat, pero walang nagsalita, walang nagbatian.
Sabay silang naglakad patungo sa gate na parang may hindi nakikitang kompetensyon sa pagitan nila. Napakunot ang noo ni Lolo Ben habang minamasdan ang dalawang binata. Nakilala niya agad si Lance, ngunit hindi pa niya kilala ang kasama nitong lalaki na may katulad na tindig at pamilyar na itsura. Lumapit ang mag-asawa upang buksan ang gate. Pagkakita nila ng malapitan sa mga pasa na mukha ng dalawa, napahinto ang mga ito. Napakamot na lamang ng ulo si Lance, bahagyang nahihiya sa kanilang itsura. "Good morning po Lolo at Lola," bati niya, pilit ang ngiti habang sinusubukang magmukhang presentable. Sumunod naman si Dylan, magalang ang bahagyang yumuko. "Good morning po Lolo at Lola, I am Dylan King." Ngumiti siya ng maayos. "Pasensya na po kung masyado akong maaga." Napatingin si Lance sa kanyang kuya, humarap agad dito sa dalawang matanda at ngumiti. Pwede po bang hindi na niya natapos ang sasabihin, biglang sumingit si Lolo Ben at matalim na tiningnan ang dalawang binata. "Ang aga naman ng inyong panliligaw sa apo ko," diretsyong hirit ng matanda. Saglit na natahimik ang magkapatid. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon kapwa sila napangiti ng tipid. Isang pag-amin na hindi na nila maitatago ang kanilang motibo. Si Lola Nora naman ay napailing habang bahagyang natatawa sa prangkang pahayag ng kanyang asawa. "Pasok kayo," aya na lamang ni Lola Nora sabay bukas ng maluwag sa gate. Sabay-sabay na pumasok sina Lance at Dylan at sa loob ng bahay wala pa rin kamalay-malay si Bambi na ang dalawang lalaking ilang araw niyang pilit na iniiwasang isipin ay muling sabay na dumating sa kanilang pintuan. Mahimbing pa rin siyang natutulog sa loob ng kanyang kwarto. Hindi alam ang tensyong naghihintay sa labas. Pagkapasok ng dalawa sa loob ng bahay, agad silang napansin ni Sonia na kagagaling lang sa kusina. "Good morning po Mami," masiglang bati ni Lance bago magalang na lumapit at bumeso sa mami ni Bambi na para bang sanay na sa paligid. Napatingin si Dylan sa kapatid, tila napagtanto niyang hindi na kailangan pang magpakilala ng husto ni Lance dahil pamilyar na ito sa pamilya. Ngunit hindi nagpahuli si Dylan, agad din itong lumapit kay Sonia at magalang na nagpakilala. "Good morning po, I am Dylan King." Formal ngunit may sinseridad nitong sabi sabay ngiti. Napatingin si Sonia sa kanya bago dahan-dahang ngumiti. "Ha, King." Halatang nagulat siya at napaisip kung ano ang trip ng dalawang magkapatid na ito at sabay pa na sumugod sa kanilang bahay ng ganoon kaaga. Inabot ng dalawa ang mga dala nilang paper bag ng pagkain. "Nagdala na po kami ng breakfast," saad ni Lance. "Huwag na po kayong magluto." "Yes po," pag-aaproba naman ni Dylan. "This will be enough for us, Mommy." Napangiti na lamang si Sonia sa dalawa at tinanggap ang mga dala nila. "Salamat naman. Sige, maupo muna kayo rito sa sala habang inaayos ko ito sa kusina." Ngunit bago pa man siya tuluyang tumalikod, muli niyang tininan ang dalawang binata. Hindi niya napigilang mapakunot ang noo nang ma-realize niya ang mga pasa at galos sa muka. "Ano na naman ang nangyari sa inyong dalawa ha? Bakit puro pasa at sugat ang mga mukha ninyo?" Biglang natahimik ang magkapatid. Nagkatinginan sila ng may bahagyang pagkailang. Pagkatapos ay halos sabay na napakamot sa kani-kanilang ulo nang walang masagot. Hindi na napigilang mapangiti ni Sonia sa mukha at kakaibang reaksyon ng dalawa. "Ang aga-aga ninyo ha?" Napailing na sabi niya. "Hindi ko muna gigisingin si Bambi. Kayo lang yata ang mga manliligaw na sa umaga dumarating. Kayo ha, alam nyo naman kung ano anak ko. Kung naglalaro lang kayo, itigil nyo na ito." Sumeryoso naman ang dalawa. "Hindi Mami, seryoso po ako sa anak ninyo." Si Dylan ang unang sumagot. "Ako din po Mami," sagot naman ni Lance. "O siya, umupo na kayo sa sala," ani ni Sonia bago tuluyang tumalikod at nagtungo sa kusina. Naiwan ang dalawa at umupo sa sofa. Pumasok na din si Lolo Ben at Lola Nora. Umupo naman ang lalaking matanda sa harap ng dalawa. Masinsinang tinitigan ang dalawa. Hindi na nagpaligoy-ligoy, isa-isa niyang tiningnan ang mga bisita na kanina pa tahimik na nakaupo sa kanyang harap. "Ikaw Lance," panimula ng matanda habang nakatitig ng diretso sa mata ng binata. "Noong huling dumalaw ka,
Ang sabi mo ay kaibigan lang si Bambi. Ano ang nagbago? Seryoso si Lance at ramdam ang bigat ng kanyang sinasabi. Lolo, inamin ko po, mali ako roon. Pero ang totoo, matagal na pala akong may nararamdaman sa apo ninyo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kaya sana po, hayaan ninyo akong manligaw ng tama kay Bambi. Tahimik na tumango ang matanda, tila sinusuri ang katapatan sa boses ni Lance. Hindi agad siya sumagot, sa halip inilipat niya ang tingin sa binatang katabi nito. Ikaw naman iho, wika ni Lolo Ben sa seryosong tono. Ngayon lang kita nakita. Alam kong kapatid mo si Lance. Ano naman ang tunay na intensyon mo sa apo ko? Bahagyang umayos ng upo si Dylan. Opo, kuya ako ni Lance, panibula niya. Tumingin siya saglit sa kapatid bago ibinalik ang paningin sa matanda. I would like to be direct, Lolo. Nung unang beses na makita ko si Bambi, alam ko gusto ko siya. Kaya narito po ako para ligawan din siya. Muling nabalot ng katahimikan ng sala, tiningnan ng mabuti ni Lolo Ben ang dalawa. Pagtataka ng matanda. Ano naman ang nangyari sa inyong dalawa? Ano ang kwento ng mga pasang yan? Hindi agad sumagot ang magkapatid. Nagpalitan sila ng tingin. Kapwa nag-aalinlangan kung paano sasabihin ito. Nagsuntukan pa kayo? Tanong ni Lolo Ben habang dahan-dahang tumaas ang isang kilay. Nanatiling natahimik ang dalawa, ngunit ang pag-iwas nila ng tingin ay sapat ng sagot. Huwag ninyong sabihing nagpugbugan kayo dahil sa apo ko, diretsong tanong ng matanda. Parehong napayuko ang dalawa. Sorry po Lolo, mahinang sabay nilang sabi. Napailing na lang si Lolo Ben sa dismaya. Hay nako kayo talaga, mga bata kayo, himutok niya. Hindi trophy ng isang boxing match ang apo ko. Kung seryoso kayo, matuto naman kayong rumespeto sa kanya. Opo Lolo, sagot ni Lance na tila napahiya. Magkapatid pa kayo, pagpapatuloy ni Lolo Ben. Ito lang tandaan ninyo. Huwag na huwag ninyong paglalaruan ang damdamin ni Bambi. Matanda na ako, pero huwag ninyong isiping hindi ko kayang ipagtanggol ang apo ko kahit kanino sa inyo. Napangiti ng bahagya si Dylan sa sinabi ng matanda habang si Lance naman ay napakamot na lamang sa batok dahil sa hiya. Hay nako, pagtatapos ni Lolo Ben, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ninyo kapag nalaman nila ang pinaggagawa ninyo? Dahil sa sinabi ni Lolo Ben, biglang nagbalik sa alaala ni Lance at Dylan ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Flashback. Agad silang sa pilitang dinala ni Chairman Alejandro sa malaking mansyon ng pamilya King. Walang sinuman ang naglakas loob na nagsalita sa buong biyahe. Parehong tahimik ang magkapatid sa likod, habang ang chairman naman ay seryosong nakaharap sa unahan at minsan ay hindi lumingon sa kanilang direksyon. Pagdating sa mansyon, diretsyong dinala ng chairman ang dalawa sa kanyang pribadong home office. Hindi nagtagal at pinatawag din ng iba pang miyembro ng pamilya, sina Cedric at Caleb. Naroon din ang butihing asawa ng chairman na agad na nag-alala nang makitang itsura ng dalawa dahil sa sariwang pasa at kalos. Agad itong lumapit kay Lance na parang batang nasugatan. Lance, what happened? Nag-aalalang tanong nito habang marahang sinusuri ang pisngi ng anak. Bakit kayo may mga pasa ni Dylan? Napatingin ng ginang kay Dylan, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng binata. Nakayuko ito, pilit iniiwasan ang nag-aalalang mga mata nito. Tell her Dylan, malamig, kalmado, ngunit may pambihirang otoridad na sambit ni Alejandro mula sa likuran. Tell your tita, bakit kayo nagsuntukan ng kapatid mo? Napakuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Cedric sa narinig. Kahit hindi siya nagsalita, makikita ang pagkadismaya sa mukha nito. Sa kabilang banda, si Caleb ay tahimik lamang na napangiti ng bahagya habang nakasandal sa pader, tila aliw na aliw sa tensyong bumabalot sa silid. What? Gulat na napalingon ang ginang sa magkapatid. Ang tinig ay bahagyang tumaas. Nagsuntukan kayo. Mas lalong lumalim ang pag-aalala at pagtataka sa mukha nito. Muli nitong binalingan si Lance. Ikaw Lance, bakit? You both are not like this. Ano ang dahilan para magsakitan kayong magkapatid?
Nanatiling tahimik ang magkapatid, walang gustong mauna sa kanila na magsalita. Sa huli, si Chairman Alejandro na mismo ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng dalawa. Because of one person na kinababaliwan nilang dalawa, malamig na tura ng matanda. Sandaling tumigil ang chairman, ang kanyang matalim at mapanuri na tingin ay nanatili sa dalawang anak. At isa pang lalaki. Biglang nanlaki ang mga mata ng ginang sa narinig. "Explain this to me." Agad na napalingon ng ginang kay Lance ulit. Ngunit nang makitang nanatiling tikom ang bibig ng bunsong anak, inilipat niya ang kanyang nag-aalalang tingin kay Dylan. "Iho, please tell me, is this true?" Bahagyang yumuko si Dylan bago mahina ngunit malinaw na isinatinig ang katotohanan. "Yes po, tita." "Oh my God!" Napahawak ang ginang sa kanyang dibdib, tila ba hindi makapaniwala sa narinig. "What have you done? This is a big issue waiting to happen." Muli siyang napatingin kay Lance na ngayon ay blanco at tahimik lamang na nakatayo. "And you, Lance, you are engaged. Does Dayanara know about this?" Walang naging sagot mula sa kanyang anak. "Maybe you both are just confused." Mabilis na baling ng ginang sa asawa. "Alejandro, do something. Your two sons are losing their minds." Nanatiling tahimik si Alejandro ng ilang sandali. Pinag-aaralan ang bawat galaw ng mga anak. Ngunit nang magsalita ito, ang kanyang boses ay malamig, mabigat at wala ni katiting na puwang para sa pagtutol. "From now on, you will not see that man." Parehong nakayukom ng mahigpit ang mga kamao nila Lance at Dylan sa narinig na utos. "You, Lance, focus on your engagement," pagpapatuloy ng chairman. "And you, Dylan, focus on whatever it is that you're doing in your business." Bahagyang huminto si Alejandro, matapos ay malamig na idinugtong isang tahimik ngunit mabigat na banta. "You know that you won't like it if I do something to that man." Lalong humigpit ang pagkayukom ng mga kamao ng magkapatid. Magsasalita na sana si Dylan upang sumalungat ngunit naunahan siya ni Lance. "Don't you dare lay your hands on Bambi, Chairman." Biglang natahimik ang buong silid sa pambihirang tapang na lumabas sa bibig ng binata. Maging sina Cedric at Caleb ay napatingin sa kanya na may gulat. Hindi agad nakapagsalita ang sinuman sa kanila. Dahil sa sandaling iyon ang unang pagkakataon na rinig nilang magsalita si Lance ng ganoon katindi at kawalang galang sa kanilang ama. Ang dating palangiti, palabiro at laging mahinahon na si Lance ay tila naglaho. Ang natira ay isang lalaking walang takot sa mga mata at walang pag-aatubili sa tindig na kaharap ang ama nito. "What did you say?" Madiin at nagbantang tanong ni Alejandro. Dahan-dahang tumayong matanda at sa isang biglang galaw, buong lakas nitong sinuntok ang ibabaw ng kanyang mesa. Hindi man lang umurong si Lance. "Don't you ever mess around with Bambi." Matatag at diretsong tura ni Lance, ang mga mata ay nakatutog ng diretsyo sa kanyang ama. "Ngayon lang ako nagkakaganito, Daddy, because I found the one." Humugot siya ng malalim na hininga, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa nagdidilim na mukha ng matanda. "Ipaglalaban ko siya." Sandaling nabalot ng nakakatakot na katahimikan ng silid. Wala akong pakialam kung sino man ang humarang sa akin. Mula kay Alejandro, dahan-dahang ibinaling ni Lance ang kanyang tingin kay Dylan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit, tanging matinding paninindigan at pag-aagawan sa iisang hangarin. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa kanyang ama. "I love Bambi." Bahagyang nanginig ang boses ni Lance dahil sa tindi ng emosyon, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. "Whether you like it or not." Nagsalita na rin si Cedric. Matalim ang kanyang tingin kay Lance, halatang hindi nagustuhan ang tahasang pagsuway nito sa kanilang ama. "How dare you defy the chairman? Because of this, you can lose everything." Madiin niyang wika. "Why act like a brat? Maybe that Bambi is not a good influence on you." Dahan-dahang ibinaling ni Lance ang kanyang tingin sa nakakatandang kapatid. Walang bakas ng takot, tanging determinasyon lamang. "I don't care if the chairman decides now to take back everything he has given me." Matatag at buo ang kanyang tinig. "I am a king, kuya."
I can survive on my own. Saglit siyang huminto bago idinugtong ang isang linyang tumama ng direkta sa pagkatao ni Cedric. You won't understand, kuya, because I am not as cold as you. Nanigas ang mukha ni Cedric. Sa isang iglap, tuluyan nang naglaho ang kanyang pagpipigil. Mabilis niyang nilapitan si Lance at marahas na kwinelyuhan ito. Stop it! Umalingaw-ngaw ang malakas at nag-uutos na sigaw ni Chairman Alejandro sa buong silid. Cedric, bitawan mo ang kapatid mo. Ilang mabibigat na segundo ring nanatiling mahigpit ang pagkakahawak ni Cedric bago unti-unti niyang binitawan ang kanyang kapatid. Tahimik at kalmado namang inayos nila sa kanyang sarili. Samantala, dahan-dahang umupo muli si Chairman Alejandro sa kanyang upuan. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik, tila nagtitimbang ng mga desisyon. Nang magsalita siyang muli, kapansin-pansing bumalik ang nakakatakot na kalmado niyang boses. If you are decided, Lance, then do it your way. Gulat na napatingin ang lahat sa kanya. Just inform the Chuwas of your plan. Talk to Dayanara as soon as possible, utos ng ama. Bahagyang tumalim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayo. For sure, you will hurt someone in the process. But Dad, agad na sumingit si Cedric, hindi makapaniwala. The Chuwas are our business partners. Humugot ng malalim na hininga si Alejandro. The Chuwas need our business, Cedric, not the other way around. Walang naisagot si Cedric. Napayuko na lamang siya. Batid niya wala nang saysay ang kanyang argumento sa harap ng desisyon ng kanyang ama. Muling ibinaling ni Chairman Alejandro ang kanyang tingin kay Dylan. Saglit niya itong tinitigan ng diretso sa mata at sa pagkakataong iyon muling bumigat ang hangin sa loob ng silid. You, sabi nito. Yes, Chairman, matatag na sagot ni Dylan, walang kahit katiting na takot sa kanyang tinig. Do you also love this man? Seryosong tanong ni Alejandro. Ang mga mata ay matalas na sumusuri sa mukha ni Dylan. Hindi nag-atubili si Dylan kahit isang segundo. Yes, Chairman, and I am relieved na hindi ninyo itutuloy ang inyong banta sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Tulad ni Lance, I am ready to fight for him kahit pa ikaw ang makalaban ko. Sandaling nabalot ng nakakabinging katahimikan ang malawak na silid. I am sorry, Chairman, but this is how I feel. I will protect him no matter what. Kiit pa ni Dylan, ang mga mata ay diretso at matatag na nakatutok sa ama. I love Bambi so much. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Alejandro. Unti-unting nawala ang mabigat na tigas sa kanyang muka. Napalitan ng mukha ng isang amang napagod sa katigasan ng kanyang mga anak. Matanda na ako and I don't want to pick fights with my own sons. Malumanay na wika ni Alejandro. Alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Just please, huwag na kayong magsakitan. Bahagyang napangiti si Dylan. May bahid na ang biro sa kanyang mukha. I think you should tell that to your youngest son, Chairman. He initiated the fight. Napakamot na lamang sa ulo si Lance dahil sa sinabi ng kanyang kuya habang ang tensyon sa loob ng silid ay unti-unti nang napalitan ng maluwag na paghinga. Hindi nagtagal, lumapit ang ginang sa kanyang asawa at ibinaling ang tingin sa dalawa. Upon hearing that you both are in love, ano pa ba ang magagawa namin? May ngiti sa kanyang labi ngunit seryoso pa rin ang kanyang bilin. Pero pakiusap, huli na itong suntukan ninyo, magkapatid pa rin kayo. You should also be ready sa mga judgment ng mga tao lalo na at mga king kayo. Ako, I don't mind them. Ikaw, Dylan, hindi ka naman nanggaling sa akin pero anak pa rin ang turing ko sa'yo. Yes, tita. Maraming salamat po. Magalang na tugon ni Dylan. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin si Dylan sa kanyang kapatid. May halong hamon at paggalang sa kanyang mga mata. May the best man win. Isang tipid ngunit makahulugang ngiti ang isinagot ni Lance kay Dylan. Yes, kuya. May the best man win. Sa isang sulok, napailing na lamang si Cedric. Samantala, si Caleb ay tahimik na nakangiti, halatang aliw na iliw at masayang nanunood sa kakaibang gulong bumalot sa kanilang pamilya. Kasalukuyan, nagising si Bambi nang marinig ang pamilyar na mga boses mula sa sala. Napakunot ang kanyang noo.
Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kanyang buhok at nagtungo sa sala. Ngunit pagdating niya roon, halos mapaatras siya sa gulat. Naroon sina Lance at Dylan, kapwa nakaupo at kinakausap ng kanyang lolo Ben. "Anong ginagawa ninyong dito?" Gulat na tanong ni Bambi, ang boses ay may halos inis at pagtataka. "Ang aga-aga, nambubulabog na naman kayo. Baka dito naman kayo mag-away ulit." Hindi siya nagatubiling maging diretso sa pananalita kahit nandoon si Lolo Ben. Napakamot na lamang ng ulo ang magkapatid. Tumayo si Dylan at agad na inabot ang dala niyang mga bulaklak. "For you, Chut. Good morning. Pasensya na kung masyado kaming maaga." Napatingin si Bambi sa mga makulay na mga bulaklak. Nag-aalangan pa siya bago ito tinanggap. Hindi pa man siya makapagsalita, tumayo na rin si Lance at inabot ang sarili niyang dala. "Boss, here is my flower. This is the new normal." Manligaw sa umaga. Biro ni Lance, pilit na pinapagaan ng tensyon. "Ay, kayo talaga." Napailing siya habang hawak ang mga bulaklak na halos matakpan na ang kanyang muka. "Buti pa ay umuwi na kayo." "Bambi," singit ni Lolo Ben mula sa kanyang kinauupuan. "Huwag mo naman palayasin ang mga bisita. May dala pa silang agahan para sa ating lahat." Napabuntong hininga na lamang si Bambi. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. "Okay, balik na muna ako sa kwarto ko para ipagpatuloy ang aking pagpapahinga. Ang aga-aga ninyo. Huwag ninyo itong ulitin, ha." Saglit siyang tumingin sa dalawang binatang kapwa nakatingin sa kanya na parang mga asong amo ang hinihintay. "At paalala lang," seryosong dagdag niya, "subukan niyong mag-away ulit dito, makakatikim talaga kayo." Sabay talikod ni Bambi at mabilis na naglakad palayo pabalik sa kanyang kwarto. Naiwan sina Lance at Dylan sa sala, kapwa na pangiti at may maliit na pag-asa sa kanilang mga mata dahil kahit papaano, hindi sila tuluyang pinalayas ni Bambi.